The Pod Network Entertainment. Siguro mga few months lang nag-post ako sa YouTube. Tapos may nag-comment doon isa. Parang, di mo nakakatawa. Pero like, yun yung comment niya. Tapos tinignan ko yung Tapos parang bata siya na 9 years old. 9 years old? Oo nga. Tapos ganun yung haters ko. Parang nakakainis eh. Hindi mo magantihan no? Tapos naglalaro siya ng Pokemon. 9 years old na. Ewan ko doon sa hater ko na yun. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Kumusta kayong lahat dyan? Ang episode na to ay merong guest, as you can see. Hindi po siya guni-guni. Ano muna natin ang ating food sponsor for this episode? Raphael's Kitchen PH. Palakpakan natin. May kakainin ng prod natin tonight. Si Jasper at si Jeff. At ako rin. At si Sherwin. At wala pa yung food dito. So masarap ba siya? I think so. Ano sa tingin mo? Masarap yan, libre. Tama. Ang ating guest ngayon ay isa ring comedian at magpo-perform siya sa aming big year-ender show. Kasama siya sa lineup at napapanood ko siya sa MOS. Si Sherwin Ragunton. Tama ba? Sherwin Aguilar. Sherwin Aguilar. Sino si Sherwin Ragunton? Ewan ko sino yun. Wala. Ngayon ko lang narinig yun. Ulitin nga natin. Hindi, okay na yun. Okay na yan? Sige, pasok na. Sino si Sherwin Ragunton? Mukha, hindi kasi parang hindi ko alam last name mo, tapos mukha ka Ragunton eh. Oo. Ang daming Tanda ako na social. Nangyari na to dati, inintroduce ko yung may kasama ako, tapos inintroduce ko, nga pala si anong pangalan niya? Miggy Torres. Sabi niya, sino si Miggy Torres? Pangalan niya, Stephen Noel. Laya. Sherwin Aguilar. Pucha, na curious talaga kung sino si Sherwin Ragunton. Wala ba comedian na Hindi ko alam, parang nabasa ko na siya somewhere. Teka, Google na natin Sige. Sherwin Ragunton. Ragunton. Baka pala to no? Two mutual friends including GB Labrador. Hindi ko alam kung bakit kilala ko itong pangalan na to. Sherwin Aguilar, ladies and gentlemen. Palakpakan natin. Yan. So, kailan ka pa nagpalit ng apelido mula Ragunton? Hindi, Aguilar talaga. Okay. So, ikaw ay 23 years old. Mm. Para tong awkward first date, no? Na hindi nagsimula ng maayos. Yeah. 23 years old, pero napapanood ko sa most open mic. And by the way, kung silent listener kayo at hindi pa kayo nanonood live, meron kami mga open mic sa Tuesday, Brick Wall, BGC, at sa every Wednesday sa Most Matalino Street, Quezon City. So doon ka napapanood si Sherwin. Tapos, alam kong bata siya, kaedad niya si Josh, di ba? Si Josh Banyas. Si Josh Ragunton. May isa pa kaming kaedad rin eh. Sino pa yung kaedad niyo isa? Sila Patrick Bobbies, ganun. Si Bobbies, 23 rin, diba? Tsaka si Dex. Si Dex na-guess ko na eh. Si Dex. Mga 25 sila, ganun. Yan ang ating mga Gen Zers. Tingnan mo, taas mo yung medyas mo. Tingnan mo, yan ang medyas ng Gen Z, mahaba. Yung sa akin maikli. Ito kasi may iconic socks. Oo. So, paano ka napapasok sa comedy? Kasi yung mga jokes mo, syempre hindi kita papag-sample, no? Dahil yun ang curse nating mga komedyante, di ba? Pag nasa party. Ginagano ka na ba? Parang mag-joke ka gano'n, tapos pipilitin ka nila. Ano to sa mga reunion? Ewan ko paano nila nalaman sa trabaho eh. Naku, patay tayo dyan. Umabot na sa trabaho. Oo. Ayan, andyan na ang ating Raphael's Kitchen Sponsor. PH. Sana hindi lumamig. Mga 1 hour lang to. Tapos kakain na tayo pagkatapos. So, anong work mo ba? Call center. Paano nila nalaman sa online? Siguro kasi nagpo-promote din ako sa FB ganun. Tapos parang nasipat nila yun. Tapos parang may isa akong katrabaho dun. Pinagmamalaki niya ako. Pero hindi kasi sabi niya, ayan si Sherwin yan. Nagbabakla-bakla yan. Sinabi niya? Tapos parang okay naman, kinaka-proud pero mali yung niya, stereotype niya. So hindi ka pa niya napanood? Hindi pa. Para out of the blue lang sinabi niya na. Okay. Hindi ka pa naman pinapag-perform sa office party, ganun? Hindi pa naman. Nako, kasi nagpa-perform na ako dyan ng office parties. Tapos parang bad memory siya eh.
Oh, hindi sila matatawa eh, no? Oh, hindi sila matatawa kasi hindi nila alam yung... Ewan ko ngayon. Kasi nag-perform ako ng corporate. Tapos ang stand-up nila, yung stand-up na natin. Ah. Meron silang notes, ganun. Pero yung time ko, ano pa yun? 2010? Wala. Ang ginawa ko na lang, parang meron yata akong paper bag na ginawa akong puppet. Parang ganun. Hindi ko na maalala. Oo. Pero paano ka napapasok sa stand-up comedy? Hindi ko rin alam pero tanda ko parang ano to eh, pandemic era. Tapos Okay. napakinggan ko yung sino to yung dark comedian na may joke siya sa about sa namatay na baby, ganun. Jesselnick ata. Jesselnick, yung mga ganyan, Jesselnick. Tapos napakinggan ko yun, tapos parang gusto ko rin gawin. So first time mo mapakinggan ng stand-up, ano ka na? Bale, 18 ka na, ganun? Mga ganun, 18, 19. So hindi ka parang lumaking nakikinig ng stand-up, ganun? Hindi, pero parang fan lang ako ng comedy, ganun. In general. Pareho tayo kasi na-discover ko rin yung stand-up, ano na ako eh. College na rin. So pareho pala kami, no? Tapos gusto mo ng dark comedy? Hindi dark. Hindi naman. Parang humanga lang ako sa sulat niya, ganun. Tapos parang gusto ko rin gawin. Pero may ginagawa ka dati na similar. Kasi ako dati parang literary org, so sulat-sulat na nagpapatawa ako doon. Spoken word na nagpapatawa ako doon. So ikaw, may ganun ka bang ina-attempt dati o... Ako wala eh. Pero kapag parang reporting sa school, hindi kasi ako matalino, tapos parang nagpapatawa na lang ako ganun. Tapos natatakpan yung Naalala ko dati may sinundan ako, tapos parang inaral niya talaga yung yung topic niya, nag-go beyond siya. Tapos susundan ko yun. Tapos parang naisip ko parang magpapatawa na lang ako ganun. Tapos anong ginawa mo sa report na yun? Parang mababaw lang yung inaral ko eh. Parang sinaglitan ko lang. Parang nagpatawa na lang ako ganun. Parang pareho. Ako dati naalala ko, battle of, ano yung tawag doon? Elections ng class president. Nakwento ko nata ito sa podcast eh. Parang napakinggan ko na. Yung siya, All-American yung tawag ko sa kanya. Varsity basketball player, matangkad, mestizo. Tapos nakatae yung classmate namin. Pinapaypayan niya yung puwet para umalis yung mga langaw. Tapos, ganda ng speech niya. Tapos parang tinanong, di ba may mga questions? At tinanong ako, why are you running? Sabi ko, well, first of all, because my mama told me. Tumawa sila. Nauuto sila eh. Madali silang mauto eh. Naging din ako eh. Parang president ako nung first year college. Siya talaga. Kaya hindi umuulan ng Pilipinas eh, no? Tinan mo yung mga pinaboto yung mga nakakatawa. Nakakatawa. Pag nakakatawa sa, meeting di avance, wala ganun. Na, boboto ka. Anong ginawa mo nung tumatakbo ka ng... Parang, kasi nakasalamin ako. Tapos parang tingin nila matalino, ganon. Binoto nila ako. Tapos nung, parang presidency ko na, hindi ako yung matalinong yung parang i-role model. Oo. Basta, parang chill lang ako, ganon. Nagpapatawa lang, ganon. Pero, ang nun, parang nagustuhan ako ng mga teacher, ganon. Talaga? Oo. Bakit ka nagustuhan? Ewan Hindi naman sa... Hindi naman sa dinadown kita na, bakit ka nagustuhan? Pero parang, bakit kung chill-chill ka lang, hindi ka nagdidisiplina ng mga classmate mo? Hindi ko talaga kaya yung parang assertiveness, sasawayin sila. Kasi magkakaibigan, alam mo. Oo, tapos parang tropa mo lahat ng lalaki. Parang kang tanga eh. Oo, di ba? So, bakit natutuwa yung mga teacher mo kung hindi mo sinasaway yung mga kaklase mo? Ewan ko bakit di sila natutuwa. Pero kasi napansin ko pag masungit yung teacher, parang mas madali siya mapatawa eh. Ganon. Ganon? Oo. Parang ngayon lang ginagawa ko. Pero hindi ako yung laging pinaka nakakatawa sa klase. Hindi talaga parang, lagi may mas nakakatawa sa'yo, ganon eh. May bangka, parang ganon. Ganon. May bangka. Pero bakit nagpapatawa tayong mga sakto lang? Hindi, diba? Kasi pansinin mo, may mga talaga kilala ka nakakatawa in person, no? Pero hindi nila pinipursue yung stand-up. Pero tayong, alam mo yung pahirit-hirit lang. Di ba? Ay, napag-usapan namin ni Bobis, yung parang, kasi nanonood kami sa TikTok, ang daming nakakatawang tao talaga eh. Ayun, parang ma-overwhelm ka, ganun. Pero hindi yung stand-up bakit kaya, no? Baka parang hindi na nila kailangan, hindi ko alam. Siguro ganun. O,
Hindi ko maintindihan. So yung Parang di lang sila fan ng ganon art ng form. ganong art form. Mm. Sino ba yung mga sino yung mga influence mo nung pinanood mo si Jessel Nick? Parang ba siya, nag-rabbit hole? Oh, parang ganon. Teka, ilang taon si Jessel? Parang kaedad ko yun, no? Oh, parang ganon kaedad mo. So yun pa. Kaya ko rin gusto ko makausap ng mga younger comedians para rin na alam mo yun. Kasi para kung batang 90s ka, minsan may mga tumitigil na sa River Maya, alam mo yun. Tapos parang Eraserheads, tapos yung mga ben mo, walang kwenta naman. Yung panahon namin, yun ang music. Diba? Parang ayoko maging ganun stand-up comedian na puro na lang ako Chris Rock, Dave Chappelle. Pero yung girlfriend ko, 30, so younger, gusto niya rin si Jessel Nick. So anong meron kay Jessel Nick na nagugustuhan ng siguro yung kabataan? yung sulat niya lang talaga. Pati yung fan kasi ko talaga nung yung kalmado lang na comedy. Oo, gets. Sila Brad Pitt, ganon. Tapos yung hawak niya sa mic, parang ang lalim. Diba? Parang may ganon na, kalmado siya. So napapansin mo rin yung mga ganon, no? Yun yung mga mga hindi napapansin siguro ng mga non-comedians, na parang ganon lang. Tapos si Dave Chappelle, pinapalo niya naman yung mic sa paa niya. Yung mga ganon, no? Yung mga sinusubukan natin gayahin. Si Brad Pitt, na panood ko siya isang beses, parang pinalo niya lang din yung mic eh. Talaga? Oo. Si Brad Pitt to, si Isko Moreno. Isko Moreno. Baka kasi nagtataka yung mga tao, parang, talaga komedyante pala si Brad Pitt. Pero ganun nga rin si si Brad Pitt. Sino pa yung mga influence mo nun? Na stand-up comedian. Oo. Si Eddie Izzard. Oo. Si Eddie Izzard, pinapanood mo nung lalaki na siya o nung crossdresser pa siya? Kasi kung i-google nyo si Eddie Izzard, nagko-crossdress siya nun Pero hindi siya trans. Hindi siya trans. Hindi. Transsexual. Transvestite lang siya. Parang ganun. Parang yun yung joke niya, transvestite. Parang ganun. Tapos yung pronoun niya, she, her. Pero okay lang sa kanyang tawagin mo siyang he, him, parang ganun. Ganun pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo, parang ganun. Tapos palagi na siyang mas nakapalda. Ngayon. Kasi naalala ko nasa ata to, Breaking Bad ba? Tama ba? Siya ba yun nandun? Or hindi? Hindi ata siya napunta dun. Hindi siya. Kasi trans kaya nalito ko. Siya ba yun? Hindi. Si Skylar, hindi ba siya yun? Hindi. Joke lang. Babae talaga yun. So napanood mo si Eddie Izzard nung trans pa siya? Yung niya ata, Dress to Kill. Dress to Kill. Parang naka-heels siya. Tapos naka-dress. Pero ang gusto niya, babae. Oo nga, babae yung niya nun eh. Parang asawa niya na ata yun eh. Ang alam ko, ang sabi niya, gusto niya lang magdamit ng pambabae. Pero straight siya, di ba? Ganun. Transvestite, parang ganun. Hindi ko rin magets eh. Totoo lang, hindi ko magets eh. Si Eddie Izzard. Si Eddie Izzard. Basta, matalino yan. Ano opinion mo sa mga trans? Mabait silang tao. Totoo naman. Totoo yan. Pero ano sa tingin mo bilang Gen Z comedian? Anong reaction mo pag tinatawag kang ganun una? Gen Z comedian. Gen Z. Okay lang kasi totoo naman siya. Totoo naman. Ano masasabi mo sa mga woke, yung ganun? Meron ka bang nakikitang older comedians like yung mga sikat, yung mga Louis C.K. ganyan, o sino pa ba? Dave Chappelle, di ba? Yun, controversial yung trans niya. So ano ang honest take mo dun? Parang may nabasa ako somewhere na yung dinefend niya yung di ba? Kaibigan niya daw yung trans. Oo. Tapos sabi ng mga tropa nung trans, hindi naman daw totoo yung sinabi ni Dave Chappelle. So, talaga? Hindi ko na rin alam. Basta wala akong opinion sa mga ganun. Okay. Parang, kasi ang hirap malaman kung ano yung totoo eh. Yeah, chill ka lang talaga no? Chill lang. Parang pag hinold up ka, sabi mo, hindi ko naman alam talaga kung hold upper ka o hindi. Pero ito na yung wallet ko. So, hindi ka invested sa mga ganun. Hindi ka consciously nagiging, di ba kasi may mga ganun na open mic or comedian na gusto nila dark o rinarock nila yung boat or yung iba naman. Yung parang gusto nila, pinupush nila yung envelope. Oo, or yung other side naman, yung parang, alam mo, salbahe talaga mga lalaki, pro-women, may mga ganun naman. Sobrang woke. Oo. So, walang bearing sa comedy mo yun? Meron. Kasi, basta ayoko lang makasakit ng tao, ng damdamin. Kasi, naalala ko nung
malaki yung impact nito sa sa stand-up comedy ko. Nung grade 11 kami, parang pinag-report kami ganun. Tapos sabi ng mga tropa magpatawa na lang. Tapos yung topic namin depression. Tapos yung slideshow nakalagay dito depression. Tapos yung mukha ng kaklase namin. Hindi ako proud na ginawa ko to. Tapos yung tawa talaga sobrang lakas. Sobrang lakas. Pati yung mga teacher namin na tumatawa na. Tapos parang tagal ng tawa eh. Tapos sinahagis na nila yung bangko, pati bag. Kill ka talaga kumbaga sa Def Jam comedy. Parang woo. Parang ganun. Inaan nila yung mga tuwalya nila. Ganun. Tapos parang, pero kasi itong biniro ko na to, babae siya. Tapos parang, tropa ko siya, sobrang close ko siya. Alam ko hindi siya mapipikon, pero that time, yun lang yung talagang joke na napikon siya. Tapos, tinapos lang niya yung subject. Tapos nag-walkout na siya, tapos umuwi na siya. Tapos kinabukasan, andun na yung kuya niya nag-aabang. Pero like kaya alam ko hindi dapat pinagtatawanan niyo yung depression. Alam na natin yung ngayon, pero natawa lang ako na. Pero pa ako nito, like de-defend ko. Parang 16, tinanggap mo na no, na parang doon yung kuya nag-aabang. So, parang 16 or 15 lang ako nito. Kasi yun sa UE. Tapos ang nangyari, tapos yung kuya niya, parang hindi niya kuya yun parang tito gano'n. Tapos parang, alam mo yung lalaking hindi talaga tigasin. Tapos parang napilitan lang pumunta doon. Kaya parang kami ng tropa ko, parang na lang, sabihin na lang natin yung totoo. Wala nang iba, Lukot na wala siyang tigas na, Kasi nalaman hindi naman sa aasarin natin. Ano yung parang parang, basta parang napilitan lang siya kasi siya yung lalaki, yung parang man in the family. Nalaman namin na hindi siya tigasan kasi ang dami niyang kasama mga kaklase niya, pati mga babae, gano'n. Tapos parang... same school siya? UE kaming lahat. Okay. So, estudyante pa? Tapos yung kuya niya, college. Tapos parang kinausap lang namin na tropa namin, medyo napikon siya. Tapos nung kinabukasan, or hindi ko alam, Biyernes ata nangyari Tapos nung Monday, kinausap ko na lang yung Tapos, pero, ano mga sinabi nila? Hindi sila nag-angas na pabungad? Kasi may mga babae rin Usually, rest back, mga lalaki, Kuya niya lang yung nagsasalita na parang, anong nangyari, ganun. Parang... More inquisitive, ganun. Parang ayaw niya rin naman, hindi siya yung naggaganon. Parang... ayaw niya rin mapaaway, parang, anyari sa inyo? Parang ganun siya. Tapos parang, hindi ako proud na nangyari yon. Pero, mas lalo kami naging close nung tropa ko na yon. Tapos, parang sa comedy na quote-unquote career, or sa pagiging nakakatawa, ayun din talagang pinagsisisihan ko na ginawa ko yun. Kasi parang, hindi ko alam siguro kung pinaalam ko sa kanya, hindi siya mag-walkout gano'n. Nandyan siya ngayon sa harap natin. Anong sasabihin mo? Hindi, bati na. Okay na kayo, Okay na kayo. Dami ko na ganyan. Yan ang unang kasi yung comedy, siya sabihin na natin superpower siya, di ba? Parang magagamit mo siya makasakit, ganun. Makasakit, maka-lift up ng spirits ng tao, makatakas pag pinapagalitan ka, di ba? Nung high school ako, naalala ko, nag-bell na. Dapat pag nag-bell na, nakaupo ka na hindi ko alam, nandun pa ako sa cabinet. Tapos nag-bell, nakatingin yung teacher na ganun. So, gumanyan lang ako. Tapos nagtawa. Okay na. Superpower siya, So, ano pa yung school, ang dami. Ang dami, Pero ano pa yung ibang instances na nakasakit ka? Kasi ako, until recently, siguro, kasi sa isang shooting to, pag may natutulog, parang nakita ko lang may gumagawa, nagpe-pray over. Nagpe-pray over. Tapos gigising siyang ganun, tapos magugulat. Gago, ganun. So, ginagawa ko sa mga ibang castmate, ganun. Tapos pipicture, ganun. Tapos magigising sila. Ginawa ko sa isang, alam mo yung hindi cast? So, parang nakatingin lang na ganun. Pero nakakausap ko dati, kumbaga naging kaibigan ko na rin. Tapos nung tumingin siya, ang dami nagtawa. Hindi ko alam na marami nanonood. Gets. So, napahiya. Tapos parang ako shit, akala ko tatlo lang kami. Tapos nagtawa. So, parang napahiya siya na parang, alam mo yun, gusto mo lang mang good vibes, pero may napahiyaan tao. Parang,
Kasi Parang ang sama ng feeling eh. Sama ng feeling eh. Talagang matatandaan mo. Hindi ko naman sinasadya eh. Ang theory ko sa ganyan, parang hindi talaga maganda na parang sinozone out mo sila. Parang sinosolo mo ganun. Kasi parang Yung tao. yun yung na-feel niya eh. Na-zone out siya. Nandun yung mukha niya. Parang sinabi pa namin nung sabay-sabay kami, this is what depression looks like. Tapos parang, ayun na. Tapos, basta hindi siya nakaka-proud eh. Oo, kasi usually pag nagsa-stand-up comedy tayo yung pinagtatawanan eh, di ba? Pero ito, parang naging okray comedian ka na hindi rin siya inunda joke. Na nagawa ko rin yung ganun nga, no? Kasi nabasa ko sa thesis ko nung college. Ito may deep na to. Thesis. Intellectual. Well, required ako magganyan eh. Parang yung tawa raw, galing yan sa mga unggoy. Di ba yung mga unggoy, gumaganon. Parang pang outsider daw yun eh. Na parang pag may ginaganon sila, pinagtatawanan nila, ibig sabihin, mas mababa. Hindi ka kasama dito. Hindi ka bilang pa. Pagtapunan ng tae, ganun. So parang baka ganun yung nararamdaman nila pag ino-okray natin. Ano? So, ano pa yung mga ganung experience mo? Yun lang naman yung naalala mo. Yun yung parang pinakamabigat. Yung sumunod, din so same year eh. Para tayo confession. Yung parang... Same year! Siya rin. Hindi, iba na. Iba na. Parang siya. May group chat na yung dalawa ngayon. Kupal si Sherwin Ragunton. Group chat. Ano ginawa mo nun? Ano ba yun? Parang siya, ginagawa niya yung tungkulin niya, officer siya. Tapos parang nagpatawa ako. Tapos nagtawanan lahat ng klase. Tapos sabi niya, nakakatawa yun. Tapos parang yung masmasan akong ganun. Na parang, kasi di ba parang aangat yung, matatapakan yung ego mo eh. Tatawanan silang lahat eh. Di malamang nakakatawa. Pero nung parang uwian na, parang nakakatawa ba yun? Di ba yung point siya? Pero ikaw lang nakakaalam na buong araw mo iniisip yun eh. No? Buong araw. Yung ibang klase mo nag-move on na eh. Pero ikaw parang kahit math o science, isip ko lang, hindi naman nakakatawa yun. No? Sherwin, Aguilar, anong recitation? Hindi nga naman nakakatawa yun, ma'am. Tarantado, arithmetic na tayo. Parang, pwede ko naman di nasabihin yun. Parang ano ba yung naalala mo? Di ko na matandaan eh. Pero malakas, ibig sabihin malakas yung konsensya mo na hindi ka defensive na tao. Parang... Kasi pagka ibang tao ganyan, parang bubuli mo lalo eh. Or parang yung huhuliin ko ulit. O parang yung ibang tao, sila pa yung nagagalit. Alam mo yung ganun? Yung parang pag may napikon, mapipikon din sila. Na parang kanyari, yung babae mo na tinawag na yung this is the face of depression. Diba? Tapos pinagtawanan. Kunyari, nagalit siya sa'yo, hindi ikaw yung tao na, na-joke lang naman eh. Bakit ka napipikon? Di ba may mga ganun tao, no? Pero kasi kung joke lang, ba't mo dinedefense, di ba? Parang ganun eh. Oo, mas guilty ka. Parang joke lang pala. Ba't ka masyadong defensive? Ayun yung parang defense ko ganun. Paano kung may offense sa'yo na nanay na nanganak sa PGH? Kasi pagka nagpa-post ka rin ng material sa online? Hindi pa kasi parang hanggang ngayon binubuo ko pa rin yung 10 minutes ko eh. Okay. Yun, no? Paano magiging interesting yun, no? Kasi marami na open online, no? So, paano mo kaya tatanggapin yun? Since guilty kang tao, no? Iniisip ko, kaya Naisip mo na ba yun o ngayon lang? Iniisip ko rin na parang kailangan matight ko muna tapos hindi ko pagsisisihan yung mga ipopost ko, ganun. Kasi ayun nga yung parang nagsisi ako doon. So, pag-iisipan ko muna ng madami bago ko i-post. Tapos, kung may mag-hate comment man, i-delete ko na lang. De-delete mo na? Naplano mo na? Delete mo na. Pero maapektuhan ka na. Kasi pag kami naapektuhan, inis eh. Parang bobumput. Ikaw, pag naapektuhan ka, parang may sinabi ba akong mali? Ganun. Ay, naalala ko dati, sobrang ko nito, amateur. First open mic ko sa Mo's. Tapos, siguro mga few months lang, nag-post ako sa YouTube. Tapos may nag-comment doon isa. Parang, di mo nakakatawa. Pero like, yun yung comment niya. Tapos tinignan ko yung Tapos parang bata siya na 9 years old. 9 years old? Oo nga. Tapos ganun yung haters ko. Parang nakakainis eh. Hindi mo magantihan eh, no?
Tapos naglalaro siya ng Pokemon. 9 years old na. Yung, ewan ko doon sa healer ko na yun. So, inintay mo siyang tumanda, tapos sinupaa mo. Hindi ako gumaganti. Talaga? Hindi kaya iniipon mo lang yan lahat, tapos isang araw, pagbabarili mo lang kami lahat? Hindi. Hindi talaga? Ganun, zen ka talaga? Paano bang ganti? Hindi ko alam na gumanti na ako isang beses. Parang hindi talaga. Kasi wala rin naman masyadong gumagawa sa akin ng masama. Parang wala pa. Okay. Pero mabilis ka paano kung may na-offend sa joke mo na nasaktan sila? Kunyari, taga PGH ako. Hindi pa ako nagdi-dinner. Ito na napanood ko. At ako ay na-depress. Parang gano'n. Na-depress siya. Bumalik doon. Parang siguro yung joke sa PGH parang hindi naman siya offensive eh. Tapos parang basta... So may gano'n, basta madepensa mo. Oo. Tsaka hindi naman siya mismo yung Hindi naman parang Nurse Arlene. Tamad ka, hindi naman gano'n. Oo, hindi naman siya parang rekta sa kanila gano'n. Oo. Nakakaano yung ugali mo. Kasi usually yung mga komedyante, galit. Diba? Or, diba sa mga parang nagrarant. Oo, nagrarant. Or may galit sa buhay. Parang kayo ni Bobis yung no? Oh. Yung zen sa mundo, yung well-adjusted, no? Ano kayang... Pero pag kami ni Bobis, parang doon siguro kami, pag kami na lang, naglalabasan ng sama ng loob. Ganun. Ano yung mga sama ng loob na nilalabas? Chismis no? Chismis. Siguro yung yung parang, kasi yung yung binibili kong ballpen, natututunan ko to kay Mitch Hedberg. Oh. Na sabi niya, bili mong ballpen yung mahal para hindi mawala. Tapos bumili ko ng Bakit hindi mawala? Kasi alagaan mo, ganun. Oo, parang ganun. Yung tip niya. Tapos bumili ko, parang Sharpie. Ginaya ko yung ballpen niya. Tapos 80 pesos. Tapos parang sobrang taxing niya. Kasi 80 pesos. Tapos ayun yung mga galit namin ni Bobis na gastos ng comedy. Tapos parang binibiro namin na puro na lang humble beginnings yung nangyayari sa amin. Kasi pinakita niya isang beses, yung grab niya 1K, papunta sa comedy show. Tapos parang audience yata 2 lang. Ganun. Tapos parang, masakit talaga yun binibiro na lang namin na humble beginnings mo yung ganun. Oo. Pero kasi ang dami ng humble beginnings eh. Gets, oo. So yung ganun nga, no? Pag nagsisimula, yung parang buong araw mong isusulat yung joke, masipag ka naman. Ako yung experience ko. Tapos tomato cake. Alam mo yun, nag-resign akong trabaho. Tapos talagang nag-writing group pa kami. Okay, maganda. Tapos 5 yung tao. Alam mo yun, nakakaano no? Pero isipin mo nga lang. Yun ang iniisip nyo, humble beginnings. Oo, yung binibiro namin. Yung kasi yung joke namin ni Ray Mamuad, pagka may hindi maganda yung set sa stand-up, parang dami niya learnings tonight. Dami niya learnings. Susundan ko si James. Sana wala akong matutunan mga learnings kaya. Kaya ganun, humble beginnings. Humble beginnings. Pero meron ka namang day job ngayon? Meron. Okay. So, hindi mo pa iniisip na parang full-time? Hindi pa talaga eh. Okay. So, yung nagpaano lang talaga sa'yo, nagpapasok sa'yo sa comedy, yung sulat. Kasi material ka no? Oo, parang hindi ka talaga opposite ka ng mga, sino ba mga, si Jokoy kasi may material din. Pero sino, basta yung mga act out. Oo, yung mga act out. Parang sila Brian Regan. Yung mga, hindi ba siya napapanood eh. Sino ba yung, basta mga Def Jam. Def Jam comedians. Yung sinasabi ni Andren na sinisibak yung stool, yung mga ganon, sinisibak yung stage. Pero sinasabi mo na hindi ka matalino, pero ganun yung material mo. So, ano sa tingin mo yung... Hindi talaga ako matalino. Ang ginagawa ko? Medyo sabaw yung mga material mo no? Na, sinasadya mo ba yun? O yun lang talaga yung... Yun lang yung nasusulat ko. Yun lang kaya ko. Hindi yun yung parang, ito yung persona ko. Ito yung... Hindi ganun. Hindi ko pinipilit na Kung ano lang tingin ko nakakatawa. Kasi mas madaling kabisaduhin kung anong tingin mo nakakatawa. Oo. Ano mga inspiration mo nang... Wala kang ginagayang isang comedian. Hindi mo kilala inspiration ko kasi dati mga sa ganyan si Mitch Hedberg fan ka. Kilala mo pa yun? Parang kung one-liner siya yung parang tinitignan ko na mataas.
Sa YouTube to? YouTube. Okay. So grabe no, umabot sa mga Gen Z pa rin si Mitch Hedberg. Kasi ano pa yun eh, early 2000s ba, ganun? Ang parang mga sinusundan ko talaga, yung kung paano mag-tag si Todd Barry ba yun? Ko, hindi ko nakilala to. Bago ba siya o Hindi, lumang? matagal na siya eh. Matagal na siya. Todd Barry, kalbo siya, tapos parang hindi personal yung ano niya, yung mga jokes niya. Pero ang lupit ng tags niya, parang akala mo tapos na yung joke pero hindi pa talaga. Tapos, basta may parang top 5 ako, ganun eh. Sino top 5 mo? Kasama si Todd Barry? Oo, siguro. Tapos si Eddie Izzard 1 talaga. Kasi sa kanya ko natutunan yung parang... Yung number 1 mo siya? Oo. Ayos talaga. Tapos si Maria Vampord, yung pagiging personal niya, ganun. Oo. Ayun, tapos si Norm Macdonald. Si Norm Macdonald. Parang... Patay na yan, no? Oo, patay na siya. Pero ang galing nga ni Norm Macdonald. Ito may interview niya kay Larry King. Yung I'm a deeply closeted gay guy. Parang nalilito si Nasabog Larry. no? Nalito si Larry King. Parang hindi mo alam kung ano nangyayari. Hindi mo top 5 si Sherwin Ragunton. Hindi mo siya kilala eh. Baka yan ma-act out siguro yun. Ma-act out siguro yun. Tapos kaya tumatak sa akin. Totoong tao ba to si Sherwin Dragonton? Ginugel ko, one mutual friend. Two mutual friends, GB Labrador at Ryan Rems. Hindi ko alam kung nagko-comment siya sa Cool Pals. Kilala mo ba yun, Rafael? Hindi rin. Nagko-Cool Pals ka, di ba? Hindi ko alam bakit Ewan ko, parang may mga last name na ganun eh. Yung tatatak sa'yo. Ragunton. Yung parang Chistoni Alarcon. May kaklase ko dati, apelido niya Tapang. Di ba? Yung mga ganun. Parang mga tumatatak. Maitim. Yung mga ganun. Parang tatatak eh. Ganun ba? Parang never pa ako nun. Maitim? Wala pa. Okay. Aguilar. Okay, si Sherwin Aguilar. Bakit mo top 1 si Eddie Izzard? Kasi napanood ko siya dati. Ang kapal ng British accent niya di ba? Tapos yun ang ina-explain niya nga na trans siya. Pero straight ang preference niya. Na ang daming di nakakaintindi nun. Oo. Di ba? Parang bakit siya yung top 1 mo? Ano yung meron sa kanyang... Hindi ko alam, siguro parang tawang-tawa lang ako sa kanya or fan niya ako, ganun. Kasi medyo indie ka, no? Masasabi mo bang medyo indie yung choices mo? Kasi usually, ewan ko ako sa edad. Oo, siguro kasi puro diba, Dave Chappelle, no? Oo, di ba? Tapos Louis C.K. or may mga pakul din eh, may mga pakul comedians, yung mga Mitch Hedberg. Hindi ko sinasabi pakul ka, pero ang dami nang dumaan ng open mic na gusto ko kasi si Mitch Hedberg eh. Gusto ko kasi si George Carlin, isa pa yun. Kilala mo si George? Si Carlin. Si George Carlin, paborito rin niya ng mga gusto ko yung mga may society. Oo, parang social commentary, mga ganun. Parang gusto nilang baguhin yung mundo sa comedy. Yung mga ganun. Tingin ko malabo eh. Nagka-comedy ka lang eh. Parang tumakbo kang parang, di ba parang tumakbo kang pangulo, ganun. Ang ganda ng stance mo eh, parang malabo yan. Kasi nagko-comedy ka nga lang naman eh. No? Anong inaano mo? Wala kang mabubuong batas, mga ganun. Pero putya, sobrang, nung bata ako, sobrang cringe na... Kasi ilang years ka na ba ng stand-up? 2. Tapos parang huminto ako ng 1 taon. Ganun. Pero wala kang pretensions agad eh. Ako nung nagsimula ako, mga cringe-worthy din talaga yung mga kasi na-inspire ako ng mga Dave Chappelle, George Carlin. Pag linulok ba ko yun, nakaka-cringe. Kasi ako nun siguro 23, 22. Iniisip ko yung mga iniisip ng mga kaedad ko na parang, ay itong batang to, ano pinagsasabi. Yung mga political, yung mga bakit, ganyan, ito, ang dami. Tapos yung isa magnanakaw lang ng pandesal, siya nakulong. Parang parang gusto mo baguhin yung mundo gamit comedy. Oo, para yung sinabi mo, tapos tumawa ka, nasaktan ako dun eh. Hindi kasi nakikita ko din siya sa iba eh. Natamaan ako dun eh. Pero, more of nag-cringe. Kasi parang dinaanan ko yun eh, alam mo yun. Pero nagbago ka naman eh. Nagbago na. Medyo. Meron pa rin ako social, di ba? So I guess natahi ko na hindi na preachy or something. Ewan ko. Pag iba kasi masyadong preachy na eh, no? Sino to? Yung mga pastor. Mga pastor. Yan, masyado ng preachy. Pero, yun medyo indie yung choices mo, no? Sino ba ito? Nakalimutan ko yung dati yung duo sila. Yung parang
may diamond siya dito. Marvin yata. Agustin, tsaka Hindi. Jolina. Hindi, parang ano siya, capital M4, ganun. Hindi ko na matandaan eh. Ano to, Hollywood din? Pinoy sila, tapos parang king of, ano sila eh, reality show. Maverick. Oo, Ariel and Maverick. Sobrang fan na fan nila ako nun. Ariel and Maverick. Oo. Kasi iba yung ginawa nila eh. Iba yung ginawa nila. Tapos, naging star yung lola niya. Nanay niya ba yun? Ang nanay niya ata. Diba? Sobrang original eh. Oo. Tapos Na at that time, parang... naalala ko dati nakatayo ako nun. Tapos parang manghang-mangha ako. Kasi ang ganda ng outfit nila. Tapos pumunta sila sa PUP. Tapos nilalait lang nila yung PUP. Pero in a good manner. In a good manner siya. Like panoorin yung video. Paano in a good manner nila? May Taga-PUP sila, hindi? Hindi, parang pumunta lang sila talaga doon. Nilait nila yung... Akala ko naman like alumni sila. Wala talaga. Wala. Basta ganun sila yung show nila. Pumupunta sila sa BIR. Tapos sila under the table. Pero naalala ko nun, talagang tumatak sa akin. Bumili sila ng parang soft drinks yata yun. Or parang palamig. Sa labas ng PUP. Tapos tinanong nung isa, Nay, anong makukuha ko ditong vitamins? Hepatitis A o hepatitis B? Tapos parang tumatak sa akin yun. Marunong din sila eh, no? Magaling sila na on the spot. Oo, yun. Tsaka natural. Tsaka ang ganda ng outfit nila. Tsaka ganda ng outfit. Napaka-unique nga. Ang daming gano'n eh, no? Oo. Sino to yung isa? Yung siya parang gay comedian na basta ang haba ng setup niya. Hindi ko alam, Tekla. Hindi. Ako ba yan? Di basta siya, medyo Si bigay. Tekla o Buboy Tekla? Baka si Negi. Yung isa pa niya, yung kasama niya. Petit. Yun. Si Petit. Tapos ang haba ng set. Thank you. Basta ang haba ng setup niya, tapos parang, ewan ko, gusto ko yung gawin yun eh. Oo. Yan siguro yung pretentious ko. Gusto ko magkaroon ng joke na sobrang haba ng setup. Tapos parang ang lupit ni Petit eh. Oo. Pero ang maganda sa'yo, hindi ka comedy snob na parang, yung mga yan, hindi naman sila stand-up. Madali lang yung ginagawa nilang comedy. Wala kang ganun. Kumbaga funny is funny. Wala namang ganun. Kasi nung na-discover natin yung stand-up, adult na tayo eh. So ako, pork chop duo. Sobrang luma na. Hindi ko alam kung naabuit mo pa yun. Alam mo yung pork chop duo? Alam ko pa. Parang bala ko rin silang pakinggan. Ganun. Alam mo pa yung Jasper? Hindi na rin. Pork chop duo. Alam mo pa. So meron ding umabot pa rin sa Gen Z. Ano naman sila? Duo rin na live. Tapos marami silang green jokes. Tapos batuhan. Ayun, yun din yung mga kinalakhan ko. Parang tanda ko na parang may isang album pa sila, kumakanta lang sila. May ganun. Si Porky and Choppy. Tapos may part nga na kumakanta sila ng seryoso. Na serious song. Tapos ang ganda ng boses. Tapos entertainment siya. Parang complete entertainment eh. Hindi lang parang comedy. Tapos may album nga, side A, side B. Yung jokes nila doon yung pumuntang Egypt. Gusto niyang bilhin yung bungo ni Tutankhamen. Sabi niya, magkano? Sabi ko, $1,000. Kaya ganun. Ang mahal na lang. Ito na lang, mas maliit. Ano yan? Bungo ni Tutankhamen ng bata pa siya. Mas mura. So, ganun lang yung mga joke. Joke nila. Tapos yung jokes nila. Pero ang galing ng delivery. Hindi ko alam kung original. Feeling ko marami dong... yung parang kinuha lang. Kasi ganun yung kulturang Pinoy, di ba? Ang dami nating... Kaya vampira, mahilig sa napkin. Yung mga ganun. Yes. Mga kanto jokes na walang may-ari. Feeling ko kinuha na lang nila. Yung Tutankhamen, parang narinig ko na siya, parang in English. Bilhin mo tong in English. Okay. Genghis Khan. Okay. So baka doon nila na-pick up. No? Siguro nga. Pero maraming lumaki rin ako sa mga ganyan nga si Pork Chop Duo. So wala akong rin na, siguro ngayon, meron na akong bitterness. Kasi pera na yung pinag-uusapan, tsaka success. Alam mo yun, meron na. Pero lumaki ako na si Andrew E, tawan-tawa ako. Yung mga sitcom, yung mga Over the Bakod, mga ano pa ba? Yung mga ganyan. Sila Redford White, gano'n. Idol ko yun. Redford White. Iba yung niya eh. Kasi yun, comedy mo yun. Kasi deadpan siya, di ba? Sa mundo ng sitcom na, actually, iisipin mo, marami namang deadpan at sarcastic mula nun na Pilipino. Kunyari, si Dolphy, hindi naman siya,
Magalaw hindi naman talaga. siya Jim Carrey rin eh, no? More of hiritan lang din nun. And then parang na quote-unquote interrupt lang sila nung Vice ganda phenomena. Kasi nung sumikat sina Petit, sina Vice, talagang phenomenon eh. Oh. Na natabunan sina miski di ba? Parang game changer O talaga. game changer. Pero kung mag-look back tayo, may era nga na ganun, si Red, ang paborito. May naalala ka ba kay Redford White na Hear It or Sin? Yung niya, yung ming 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 ganun. Ano yung Ewan ko, nakalimutan ko na basta kasama. minsan ang hirap ikwento no? Oo, Pag napanood ang mo sa TV yun, basta ang hirap ikwento. Kasama niya si Babalo ata, yan. ang daming ganun. Naalala ko sa Body and Soul. Parang probinsyano yung role niya doon. Di ba? Labo, di ba? Blandas, probinsyano. Tapos sabihin mo lang, ito, bili ka ng soft drinks, large, tsaka burger, regular. Yun lang alam niya. Soft drinks, large, burger, regular. Gusto niyo po ba ng French fries? Soft drinks, large, para inuulit-ulit niya lang. Tapos isang beses, di ba, probinsyano siya. So, never pa siya nakatikim ng ibang bagay. Pinatikim siya ng ice cream. Tapos nung gumanon siya, sabi niya, ay, ang init! Ang init. Parang lupit yung mga ganong lang joke ng delivery kasi parang putya o nga, no? Kung hindi mo alam kung ano ice cream, hindi mo alam kung mainit ba. Lupit yung mga Nagulat ganong din joke siya eh. Pero ano mo yun, hindi over the top na energy. Nakakamiss yung ganong era. Parang they're not doing too much. Oo. Parang sakto lang ganun. Tapos ang maganda dyan sa YouTube, tsaka kabulastugan, bumabalik yung mga ganong naalala mo yung Aling Vicky? Parang napanood. Dahil lupit, di ba? Para sa mga hindi nakikinig, i-retail ko na lang. O gusto mo ba i-retail? Naalala mo ba yan? Di ba? Hindi ko na matanda. Yung parang may lumapit na Aling Vicky, yung anak mo nahulog sa kanal. Tapos nagpanik siya. Nagpanik siya. Tapos umalis siyang ganun. Tapos nagsusugal sila. Tapos bumalik. Anong nangyari? Oo, nakalimutan ko. Hindi nga pala ako si Vicky. yung ganun, sobrang sabog na parang na movie, parang ito yung humor natin. Pero na TV siya noon. Pero ngayon kung i-pitch mo, parang baka mahihirapan na or hindi lang siya yung mainstream ngayon, kumbaga. Lapit yung mga ganun na parang paano nila naisip yung mga ganun diba? joke eh. Napaka-material based noon. Siguro ito, feeling ko mali ako, no? Pero feeling ko, nung lumakas yung mga comedic actor, na pinapa-adlib na sila, at nawala ng power yung mga writer, baka dun nawala yung mga ganong joke. Kasi hindi naman sa sinisisi ko sila o sinasabi kong hindi sila nakakatawa. Ito lang yung observation ko from sa atin na material-based. Di ba nagkaroon ng mga sitcom na ang punchline, tapunan na ng bubuhusan ng tubig or laglagan. May ganung laglagan. Hindi ko alam kung naabutan mo na yon, pero pag sila. Hindi ko alam, pero ito, nakita ko may nakadate nung nag-a-adlib lang silang ganun. Tapos parang, may ganun naglalaglagan sila. So sa tingin ko, nung naging in-encourage na yung ganun, na parang, sige, ikaw na bahala dyan, mag-adlib ka. Baka nag-lessen yung material-based na humor na kalkulado kasi, di ba? Kung komedyante ka, magigets, mo eh. Na parang, ewan ko theory lang naman. Nakatulong din yung pinag-a-adlib at nakakatawa rin. Pero yun nga, versus like, ito yung nakasulat or material-based. Parang may kwento dyan si Tumon na parang naging writer siya, tapos parang 3 minute lang yung script niya. Pero nung ginawa yung video, ang daming adlib, naging 12 minute. Tapos parang, ang kwento sa kanya, ganun na kasi yung era ngayon. Si Marvin Tumunto. Yun nga. Yung parang magsusulat ka. Kasi naging writer din ako sa ABS. Tapos meron ganun na parang nakita mo, putya, okay, nakakatawa nga siya, kaya siya ganyan. Minsan na-enhance na yung script mo. Minsan naman parang, sayang din yung joke ko. Parang may ganun, sayang. Naisip. Hindi ka pa, nakapag-open mic ka na ba na paano ka ba? Like, bullet points lang o verbatim? Ako parang bullet points lang ganun eh. Tapos, ang tingin ko sobrang talagang naiiba ako sa ibang comedian kasi sila talagang hawak nila yung mic eh. Ako mas komportable ako pag nakatungtong lang siya sa mic stand. Mic stand. Oo. Kasi pag hawak ko yung mic, parang mas lalo ako na-conscious na nagpe-perform ako.
Gets. Versus nagsasalita ka lang. Oo, yun. Tapos parang free yung kamay ko. Kasi gusto ko rin mag-act out talaga eh. Mga ganun. Alam mo nung nakita ko si Ray Mamuad, parang nakita ko yung, parang sabaw niya, parang ganyan ako. Ikaw din nung napanood kita, parang sabaw, parang ganyan yung mga joke ko dati. Ang naalala ko dati, parang may nag-advise sa akin na mas laliman ko pa daw yung sulat mo? Hindi, parang topic, ganun. Hindi ko alam. Sino nagsabi nito? Ano siya? Sabi niya, laliman ko pa daw. Mamaya, habang kumakain tayo ng Raphael's Kitchen PH. Yun, na napakasarap. Ano ba meron tayo dyan? Ribs? Pull up the bone ribs? Yung podcast naman to so patakamin na lang natin siya. Pull up the bone ribs. Kung yung ibang ribs kailangan nyo pang ikat, eto. Solid. Oo, solid to. Sarap nito. At ang malupit dyan, kaya marami ako sponsor. Hindi ko pa nakakain to ha. Oo. Masarap pero, galing ko na ibenta, di ba? Ano pa meron? Pero meron sila sweets kasi na cookies. Nung nag-exam ako, pre-diabetic na ako. So sabi ko, bro, mukhang negative muna. Yung pala, complete. Meron silang appetizer, main course, dessert, at meron pa silang advice pagkatapos. Lupit? Sana mabigyan ulit? May free advice pa sila pagkatapos mong kainin. Pero check out nyo Raphael's Kitchen. Ang pagkain nila yun, ribs, more of American. Hindi naman. Malabo. Palabok. Akala ko sabi niya malabo. Palabok. Ayan, kasi yun nga ang rational ko kung ba't marami tayong food sponsor. Ino-offer ko lang, pili kayo. Diba? Hindi naman araw-araw kakain ka ng ribs or cookies. So meron tayong option na ngayon dito sa Intellectual Wal na ribs. Protein, kung gusto mo magpalabok. Labo nga ng no? Palabok at saka ribs. Never ko pa na-try yan. Pero putya, try nyo. Malay nyo. Yan yung sasabog sa utak nyo. Palabok and Ribs Restaurant with cookies. With cookies. Ba't may cookies? Saan yan? Halo-halo na parang Putya, parang ito yung mga ginagawa kong nung uso pa yung pagbaburn ng CD sa college. Which ganun yung mga CD na burn ko eh. Playlist. May Jay-Z, susundan ng Lifehouse. Hindi ko alam mo yan, Lifehouse. Hindi, isipin mo na lang hip-hop. Tapos yung next I'll Be. Wala eh. Sabi nila, putya, ano ba yung walang tema. Sabi ko, meron tema yan. Ang tema yan, mga gusto kong kanta. So, yun ang tema. Mga gustong pagkain ni Rafael. Yun ang... Pero ang lupit ng cookies. Di ba? Parang midnight snack na yun. Buong araw yan, kung mag-crave ka, siya lang orderan nyo. May cookies, may palabok, at may ribs. At cookies ulit. Nakapatong. Oo. Tsaka nagsusupply din sila ng t-shirt. Hindi, joke lang. Labo na eh. No? May podcast din sila. At kung meron nata. Sabi niya meron nata. Meron ba talaga kayong podcast? Raphael's Kitchen Podcast. Oo. Tsaka ako Diyan kumakain si Sherwin Ragonton. Number 1 customer si Sherwin Ragonton. Nakikinig si Sherwin. Oo. Tsaka kung uko yung ngipin nyo, nag-install din sila ng braces. Naglo-loan apps din sila. Loan apps. Naglo-loan apps. Butya, ginulo ko na. Hindi, pero biro lang. Raphael's Kitchen. Hindi, pagkain talaga sila. Pati loan apps no? Kung wala kayong pambayad sa ribs, eto may loan apps kami. Utangin nyo. Ano ba meron? Palabok, ribs. Insurance. Ayan, ipa-insure nyo rin. Kapag nabuto kayo. Pero yan, check out nyo. Meron sila sa Instagram, Raphael's Kitchen PH. Nasaan na tayo? Raphael's Kitchen PH. Ano ba? Ang labo na usapan natin. Hindi ko na matanda yung uling topic natin. Oo nga no? Ano pinag-uusapan natin? Siguro ikukwento ko na lang yung yung parang talagang nag-bearing sa akin na comedy. Sige. Kanina pa may siren, Ano ba ito masunog? Narinig mo ba? Oo, parang meron. Hindi ko alam kung may sunog ba yan or ambulance. Yan, Raphael's Kitchen yan, PH. Yan. Ganyan sila mag-deliver, naka-siren. Nasa bumbero. Kasi meron din silang fire protection services. Maliligaw na naman tayo dito. Hindi, pagkain talaga sila. Sige, comedy, parang, siguro ito yung parang di ba, ito yung parang siguro yung pinakaunang joke na binato ko eh. Yan, sige. Bata ako noon. Ayun, naalala ko na yung pinag-usapan natin. Hindi pa ako nag-aaral.
Tapos parang napanood lang ako sa TV na sabi niya, anong pinakamalakas na bagyo? Tapos parang kanta ata ng Aegis yun ni Ulan. Hindi ko naman sure. Tapos ang punchline is, kasi maraming sinirang tahanan, bla 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 bla. Tapos parang ginaya ko yung joke na yun. Binato ko siya sa tita ko. Parang yung utak ko lang gumagana. Tapos natawa yung tita ko. Tapos binili niya ako ng kinabukasan binili niya ako ng damit. Yeah. Tapos parang sobrang lupit ng damit. Tandang-tanda ko yung damit kasi naiinggit yung mga ko nung kalaro. Parang terno pa siya. Yao Ming yung nasa likod. Tapos parang kulay black. Tapos sobrang lupit. Tapos yun siguro yung pinakaunang joke na binato ko. Ginaya ko lang sa TV. Na-reward ka no? Oo, parang ganun. Uso yung mga pagbata ka tapos may terno ka, parang Yordaman no? Naalala ko yung mga musgir ko nun Pag naka-terno ka, parang... Magkakulay pa. Oo, pucha. Pero yung pinagpag-usapan natin yung mga street joke. Oo. Kasi yung kay oo. Oo. Magandang topic din yan sana kung plinano ko ito ng mas maayos at tinawag kita sa tamang pangalan. Tama ba? Hindi, ganda nga Sherwin Ragonton. Next guest, si Sherwin Ragonton. O yun na yung comedy name mo. Sherwin Ragonton Aguilar. Yun yung isa ko naisip na joke na naka-note. Sobrang lupit ng Espanyol. Kahit anong noun, pwede mong gawing boxing name. Kasi parang ano ba pwede? Kunyari, Sherwin El Colchon Aguilar. Ibig sabihin ng colchon, colchon. Yung parang angangas niya lang na siguro wag na siguro no. Bigla ka nag-bounce Oo, baka i-cancel ko na lang para sa open mic mamaya. Pero yun nga yung kultura nun na ang daming mga ang rich lang ng kultura ng Pinoy sa mga street joke. Na yung mga patapangan, palakihan ng butas ng puwet. 'Di ba? Yung naalala ko yung palakihan ng butas ng puwet. Tama ba? Palakihan ng butas ng puwet. Imagination mo na lang ata itong palakihan. Bored lang ako nung school mas. Ano ba yung palakihan ng butas? Tama. Palakihan ng butas ng puwet. So parang yung isa, okay, contestant number 1. Kasi laging pataasan yun, di ba? Hindi ko alam kung alam mo pa to as Gen Z, baka may makontribute ka. Pero ang daming ganito ng bata ako Yung una, pakwan. Putya, ginanon niya, inupuan niya yung pakwan. Pagtayo niya, wala na yung pakwan. Pasok. Ganyan. Tapos yung isa, parang, yan lang pala Ito, mas malaki butas ng puwet ko. Manood kayo. Rep. Pinakita niya yung rep. Inupuan niya yung rep. Putya, pumasok. Pagtayo niya, wala na yung rep. Palakpakan yung mga tao. Tapos yung isa, eto na. Nasa na yung next contestant? Sabi, wala pala yun Baka nag-bow out na. Maliit pala yung butas ng puwet nun biglang dumilim. Yung parang, ang pagkakaintindi ko doon, parang yung buong stadium, pinasok siya sa puwet niya. Pinasok na sa puwet. Yung mga ganun. Pero, parang yung street joke, parang nung nakaraan sa inuman, parang may narinig din akong bagong ganun. Hindi ko matandaan kung paano niya inano. Pero ang haba ng setup, yung street joke is, siguro search na lang sa internet. Kwento ng miswa, ganun. Okay. Anong punchline niya? Siguro masisira yung joke pag sinabi. Parang yung punchline niya, Kasi parang nag-umpisa yung kwento nakakatakot. So invested kaming lahat. Tapos yung punchline, parang wala rin kwenta. Pero kung na-deliver niya ng maayos, parang nakakatawa. Yung ba yung namatay siya sa dulo? Hindi, parang ang nakain niya. May dalawang magnanakaw ata. Tapos parang may dalawang lola. Tapos parang miswa. Tapos yung dalawang magnanakaw, kumakain sila, akala nila miswa. So yun pala, parang mga dura ng lola. Tapos parang, ewan ko, siguro kung na-deliver niya ng mas maayos. Kakaedad mo nag-deliver nito? 35 na siya Yung tanda na. Hindi ko kasi alam kung buhay pa yung ganong kwentuhan sa ngayon Inuman. Oo, kasi kami Ateneo kami, pero buhay yung ganyan Hindi naman kami yung mga English ganyan yung mga namin, yung parang dumaan kami doon sa street jokes na parang ang kwento nung parang may dalawang lasing tapos parang tae yan gago chocolate yan. Naalala mo yun? Parang narinig ko. Tapos kinain yung ganun. Gago tae nga. Oo nga, buti hindi natin natapakan. Oo nga, lupit na mga ganun joke talaga. Galing no? Hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon sa inuman. Oo sa kultura ngayon. O puro na lang ba share ng big video sa TikTok, di ba? Ang papansin kong ngayon sa parang trending,
time-lapse, ilalagay mo lang video dyan, tapos kunyari nagtatawaan kayo. Ewan ko, parang lahat ng ginagawang content eh. Oo nga, wala na yung, ito na yung matanda in me, ano, na parang, yung kabataan ngayon. Pero parang masayang napagdaanan din yun na may baon lang kayo na street jokes. Tapos, pabastusan ng pabastusan. Merong isa na alala ko, kunento ng kaibigan ko sa high school. Parot na walang paa. So, para kumapit siya sa mga branch, yung titi niya yung gamit niya. Yung may-ari sa kanyang lalaki, nagsususpect siya dun sa asawa niya na nangangaliwa. So, pinadala niya yung parot dun. So, yung parot pumunta dun, gano'n. Tapos parang, bumalik, nag-report. Anong ginawa? May lalaki ba? Oo, boss. Sad to say, may lalaki. Anong ginawa? Nagubad yung lalaki. O tapos, nagubad yung asawa mo, boss. O tapos, ayun, hinalikan niya sa, pisngi. O tapos, ayun, hinalikan niya sa leeg. O tapos, hindi ko alam, nahulog na ako eh. Lalupit ang haba ng setup eh, no? Tapos yung punchline talagang sapak eh. Hindi mo alam. Kasi, pang-inuman talaga siya eh. Pambangka siya eh. Alam mo yun? Hindi mo alam sino mga nag-iimbento ng mga ganun eh. Di ba no? Hindi mo maisip. Tapos parang kumakalat na yun. Kasi hindi sila tulad natin na bawal magnakawan ng joke. Pag narinig mo yun, kalat. I-re-retell mo yun. Kaya may mga ganun yung mga tito ko nun eh, mga tatay ko, na parang pag narinig nila sa show, i-re-retell nila sa barkada nila. Kasi ganun yung kultura eh. Meron pa yung, wala ka na kinalakhang ganun. Aside from yung napabili ng Yao Ming t-shirt. Yung mga street joke. Hindi ko na matandaan. Parang, siguro kasi yung mga may ganun talaga, parang yung edad nila pang nasa 30 na talaga. So parang isa pa siyang kasabay ng mga harana. Isa siya namamatay sa kultura ng Pinoy. No? Dahil sa TikTok din na parang share na lang kayo ng memes. Tapos cellphone na lang. Cellphone. Tapos pagka may nakakatawa, i-share mo. Share na lang. Yun na yung sharing ngayon. Dati may narinig kang joke, excited ka eh. Ang dami kong baon yan. Para siya mga rap song eh. Parang hindi ko alam na natatandaan ko pa. Pero pag tumugtog na, memorize ko pa. Yung patangkaran, narinig mo na. Di ba? Patangkaran. So yung isa, tangkad ko, tsaka kinuha niya yung light bulb sa ceiling. Ganun. Wala ka pala eh. Ito mabilis lang. Mabilis lang to kaya ang galing eh. 3 contestant tayo. Yung isa, kinuha niya yung light bulb. Ganun. Ang tangkad. Tapos yung isa, wala ka pala eh. Kutsa, inabot niya yung buwan na ganun. Hinawakan niya. Tapos sabi ng isa, aray, bayag ko yan. Lupit eh, no? Laging parang tatlo eh, no? Tatlo eh, Rule of threes talaga eh. Pagka, O yung Amerikano, di ba yung ganun? Amerikano, may Hapon, tsaka may Pilipino. Tapos Pilipino yung laging... parang pag nagiinuman yung mga yung mas matanda sa amin, parang lagi ko na narinig sa kanila yung ganun. Yung, nakalimutan ko na yung may mga magnanakaw na malulupit. Yung nawala agad sa Pilipino. Hindi ko na matandaan, pero parang ganun. Oo nga, no? Ngayon ko na naisip na nawala na yung nung high school ako, marami pang ganun eh. So, isang tao lang pala nag-iisip na, no? Nung namatay siya, nawala na eh, no? Oo nga eh. Siya lang pala pero ang lupit talaga ng mga ganun. Street joke, Ragunton. Ang lupit eh, no? Kasi parang, ang galing eh. Tapos hindi mo naman masabi na galing lang sa States kasi although meron no? Kasi ganun sa States di ba? Yung parang a rabbi, a priest walked into a bar. Parang I guess American influence din no? Siguro din. So mga ganun. So ano kwentuhan nyo ngayon ng mga barkada nyo? Pag nagiinuman? Wala, sinisiraan lang namin ibang tao. Ganun. Boy pa rin yun. Yun naman. Yan talaga na to. Ever since naman yun. Ever since. Favorite hobby. Pero wala na mga ganun, wala na mga joke. Nakatest ka na ng material sa kanya, sa nila secretly, tapos ni-note down mo? Paano nakatest? Parang nagsubok ako ng material. Nagpatawa ka, tapos natawa sila, tapos parang, lagay ko sa cellphone ko, gagamitin ko sa stage. Hindi. Parang, ang nangyayari, parang kwentuhan, ganun. Tapos, parang, pag may topic na parang gusto kong, ayun yung tinatandaan ko. Tapos gagawin ko ng joke. Okay. Pero hindi siya on the spot pa? Hindi ba? Premise pa lang ganun? Parang ganun. Ano mga topic to? Parang... Kababawal lang din. Hindi naman. Parang ganun lang din. May namatay sa trabaho namin. Mababaw na yun? Natatawa kasi talaga ako may namatay sa trabaho na. Bakit kayo natatawa? Hindi ko alam. Basta na... Siguro nung kwentuhan na namin,
Hindi kasi namin kilala yung kasino eh. Oo. Tapos nakakatawa siya. Tapos parang, yun, parang nagsabi ako ng ano. Tapos parang natawa sila. Tapos parang, ayun, na yung ano, parang go through ko na try ko i-joke mamaya sa open mic. Oo, may mga ganun. Okay. Pero medyo dark yun, ha? Pero pag hindi mo kilala, hindi naman no? Parang ano lang siya, number lang siya, namatay siya. Oo. Pero, syempre may pamilya yun. Namatay sa... Yan na yung pa-disclaimer ka na no? Yung kanina yung pinagsisihan ko talaga yun, yung depression na yun. Pero ito may disclaimer ka na. Nakakatawa lang kasi namin kilala. Pero malamang malungkot yun sa pamilya nila, no? Ano mga nakakatawa sa yung, kuyari, sitcom, ganun? O, may mga ganun ka ba? O ano yung entertainment mo? O puro social media na lang? Ang ano talaga yung dati to. Parang yung Celebrity Bluff, pinapanood ko dati yun. Ano yung Celebrity Bluff ulit? Sila, Eugene Domingo, Brad Game Pitt. show yun, di ba? Oo. Game show. Yan, alala ko. Sila Jose Manalo. Tapos, Wow Mali talaga. Fan na fan ako. Wow Mali, no? Wow Mali. Ang tatalino rin ng mga nagsusulat nun, yung mga no? nagsusulat talaga dun eh. Lalo yung mga unang season nila, parang Oo. Yung original. Ang pinaka natatandaan ko sa kanila, di ba may nagbabasura? Tapos parang pupunta siya sa bahay, sasabihin niya, basura po, tapos lalabas yung may-ari. Tapos mag-aagi siya ng basura sa bahay nila. Sa loob. Tapos parang baliktad lang. Oo. Tapos magagalit yung may-ari. Tapos parang, ayun ko, tawang-tawa Ang ako sa ganun. tapang din ng mga gumagawa. Oo. Tapos yung babae nila, yung mga parang yung cast nila, parang perfect talaga yung cast nila eh. Oo. Tapos yung sasabihin, wow, mali. Tapos magtuturo ng hidden camera. Pag bubugbugin na sila. Diba, mali lang eh. Boss naman, wow, mali lang eh. Pero ganun ka yung Pilipino, no? Parang pagka nag-gets sila, wow, mali. Parang, okay, ako yung mali. Ako yung mali. Nasa TV naman eh. Oo, nasa TV naman. Sikat ako eh. Tapos kakaway pa sila, ganun. Kakaway, babate. Meron pa isa dun yung masungit na cashier. Ayun, tawang-tawa ako dun. Tapos parang ni-level up yun nung cast na yung babae. Ayun lang yung So yun, ganun din mga si Jose Manalo, rin yun eh, no? Oo. Comedy genius din yun. Pinapanood ko din lagi yung nila eh. Yung, ewan ko yung Aldab nila dati. Oo, yung Sugod Bahay, no? Bilis eh. Oo. Napaka-fan din nun si James eh. Jose Manalo. Oo, galing nga nun. Meron pa sa Wow Mali dati yung Ang galing nga, no? Parang, writer ka nun, no? Parang, although syempre feeling ko kumukuha rin sila sa mga abroad. Meron din yan, definitely. Siguro, pero, ang dami kasing sa jeep. Wala naman jeep sa abroad, di ba? Oo, wala naman ganun. Yung nakahawak lahat sa jeep, tapos biglang bibitaw lahat, tapos hindi pa na nakakabit sa ceiling. So parang hawak-hawak ng isa. Hawak-hawak lang niya gano'n, hindi niya alam gagawin niya. Yung mga gano'n no? Ang galing. Pero hindi ka masyado ma-foreign, Mas ma-foreign ako. Mas ma-foreign ka. So ano yung mga pinapanood mo ngayong... Ano ba yung mga hits sa mga Gen Z? Yung I Think You Should Live. Ano yun? Sketch show? Oo, parang ganun. Na parang dati silang SNL writer. Tapos naggawa sila ng I Think You Should Live. Tapos parang tawang-tawa talaga ako dun. Mga YouTube to o Netflix? Netflix to eh. Netflix to? 3 season na sila. Tapos parang sobrang in nila sa Twitter, ganun. Okay. So sikat sila ngayon mainstream-wise naman? Sobrang sikat nila sa Gen Z. I Think You Should Live. Tapos, sketch show siya. Tapos ang pinapanood ko ngayon, hindi siya ganun sobrang funny, pero sobrang entertaining siya. Yung The Boondocks ata yun. Series siya? Oo, parang ganun. Parang anime, The Boondocks. Pero nakakatawa rin eh. Ito talagang naramdaman ko ang edad ko eh. Parang, ang relax ko ngayon, parang matulog na lang. Matulog na lang. Hindi na masyado entertainment. Parang, ano ba yan, nakakatawa na naman, yun ang buhay ko. Oo, no. So parang, I Think You Should Live, mga kaedad yan na Samberg or mas bata? Andy Samberg. Parang kaedad mo lang din sila eh. Ganun. Okay. 30s, ganun. Pero humihit naman sa mga Gen Z. Oo. Pero sobrang nakakatawa. May career pa ako. May career pa. Kasi syempre secretly, di ba, yun yung concern mo na parang na akong drunk tito mag-joke Na parang, di ba, yung joke ko na nung nag-35 ba ako o at 30, parang naging DOM na ako. Parang hindi mo siya pinipili, nangyayari lang sa'yo. Hindi mo gusto. Oo, parang
dirty ka lang na tao and then time happens. Hindi mo na napansin. So parang yung mangyari yun sa sa comedy na maano. Yung parang kasi may mga nagjo-joke hanggang ngayon sa open mic natin na hindi ko na sabihin yung pangalan. Sabihin ko yung pangalan niya kung sinabi mo yung pangalan na nag-advise sa'yo. Mamaya, kwentuhan natin niya. Alam mo, masarap na kwentuhan. Kung meron kang inakaing ribs. Oo, sobra. At kung yung inakaing mo ribs, masarap. Rafael's Kitchen PH. May cookies. Pati loan up. Doon ka na fixate no, sa cookies. Titikman ko yung cookies talaga. Walang cookies no? Oh, wala, sorry. Next time siguro. Hindi, bibili na lang ako. Yan. Hindi sinasabi ko. Merong mga nagjo-joke na again, ito yung mga previous generation na parang kasi linapitan ng anong lalaki. Gusto ba naman ako halikan? Hindi ko alam, bakla pala. Yun yung mga joke nun. Tapos tatawa na. Pero ngayon, kung mag-joke ka ng ganun, hindi na Alam mo yun, dapat may twist Pero pag may komedyante ka makitang ganun, ay na, sobrang out of touch na nito. Ina-expect niya may matatawa pa sa ganun. Yun lang yung ayokong mangyari sa'yo. Na siyempre ka pa rin. Parang woke, ganun ka pa rin. Para sa pera. Hindi naman dahil mabait ako. Para makabenta ka pa rin ng tickets. Hindi naman sa mabait akong tao. Pero yun. Meron ka bang show na ipopromote? Kasi lalabas to siguro December o January. Magulo yung lineup ko December siguro kay yung opener ako ni Andren Bernardo sa Most December 6. Yun. Hindi ko alam kung aabot to. Pero kung tapos na, congrats na lang. Kung di pa aabot, manood kayo December 6. Yung ba yung poster niya na nakangiti? Anong title ng special niya? Anong title? The End. The End. Yan. Sherwin Aguilar. Not Dragon Ton. Sherwin Aguilar. Tsaka syempre, congratulations at na-line up ka this. Natuwa rin ako kasi natutuwa nga ako sa'yo pagka napapanood this sa Most. Sobrang sabaw lang, sobrang chill lang. Hindi siya trying hard na and ngayon nakausap nga kita, parang wala ka namang drive na change ng world. Change ng world. Change ng country. Wala. Chill lang talaga. Yun tatawa ka lang pag may namatay kang office mate, gano'n. Hindi, kasi iba na yun Hindi namin siya kilala So pag hindi kilala, okay lang pagtawanan, gano'n, pag namatay. Hindi, joke lang. Joke lang. Sige. Nakakatawa talaga Paano ba siya namatay? Nahulog ba siya sa... Hindi kasi parang natutulog siya sa Parang natutulog lang siya tapos namatay. Sa office? Parang... Doon siya namatay sa office? Parang ganun yung kwento. Tapos pinagtakpan yun ng baka matanggal ako sa trabaho. Pinagtakpan yun ng kumpanya namin. Dahil tulog lang. Siguro, ang laki siguro yung binayad. Yun kasi yung kwentuhan namin. Laki yung binayad siguro doon. Sa pamilya, no? Yun yung nakakatawa. Na parang, hindi pa po umuwi yung, hindi ko na, baka tayo. Hindi pa po umuwi yung asawa ko. Kasi po, overtime. Sabi niya po, umalis na siya. Oo. So, sa labas po siya namataan. Opo, kasi wala na po siyang wala siyang buhat. Parang ganun. Ewan ko. Basta yun, maraming salamat sa nakinig. Kakain na tayo ng Rafael's Kitchen PH. Maraming salamat sa pag-food sponsor this episode. Bumili kayo. Baka naman puro like lang kayo Alam ko natakam kayo sa ribs. Ako sabihin pa lang yung salitang ribs. Sarap niyan sa iced tea. Diba? Kasi parang yun ang theme diba? Yung mga Southern American. May ribs, may iced tea, may palabok. Cookies. May loan apps. Yan ang South America. Yan ang nagpanalo kay Trump. Yan. Hindi Pero kami, Hindi kami, wala. Ni Trump. Nakabaliktad lang yung cup niya, pero pag kinana niya, don't make America yes. great again. Yun yung nakasulat. Don't. So, Rafael's Kitchen PH, salamat sa pa-ribs. Thank you. At may carbs ba tayo dyan? Meron din. Pansit o kanin. May kanin tayo dyan. Yan. Ribs at kanin. Samahan nyo rin ng cookies. Order ganyan sa Rafael's Kitchen. Maraming salamat, Sherwin Aguilar. Thank you din. Pasensya na uli sa pangalan mo. Okay lang. At excited akong mapanood. Nung nagsimula rin ako mag-comedy, ganyan din ako Naka-mic stand lang. Ganyan lang ako
Yun lang. Tapos parang kailangan mo talagang magbago rin. Humaba lang kasi set ko, ganun. Tapos, hindi ko alam, baka nagbago rin ako as a person na mas naging outgoing. May isa pa ako ba-bounce sa'yo eh. Since Gen Z ka, hindi ko alam kung ma-offend ka o ano. Hindi lang. Pero totoo kasi, inoperan ako ng gay role sa movie. Sabi ko, hindi po ako kasi parang wala sa ka pa maging gay role. Sabi sa akin, sa Germany po mag-shoot. Sabi ko, bakla, hindi mo naman sinabi agad. Hindi naman sinabi agad. Yun lang. So, tinanggap mo? Ha? Tinanggap ko pero hindi natuloy yung shoot eh. Hindi ko alam. Pero nag-shoot kami one day. Tapos yun, ako yung umiiyak akong ganun. Tapos nag-German. Tapos gay ako. Here's the room number bitten. Ito ba yung may ginanong ka? Iba pa to. Iba pa to. Ewan ko. Yan ang mga ano ko rin yan. Anong tawag nyo? Humble Beginnings. Humble Beginnings. Yan ang title. Yan lang ang title. Humble Beginnings. Pero di bale, nung dati, kami ni Red bago kami mag-gig. Ganun din eh. Kasi wala, bata ka pa eh, di ba? Oo. So, hindi ka pa nakaipon, kaka-graduate mo lang. So, meron kaming combo meal na hindi ko sasabihin yung fast food name dahil hindi naman kasing sarap yan ng Lafayette's Kitchen PH. Ginagawa ko lang, meron 25 pesos lang yung burger nila, ganun. Tapos, assemble mo yun eh. 25 yung burger, 25 yung chicken with rice, 25 yung sundae, may dessert ka na. 100. Yun ang ginagawa namin ni Red. Tapos magpa-perform kami sa restaurant na mahal yung pagkain. Banas na banas yung mga restaurant. Puro comedians lang, tapos puro tubig lang hinihingi. Hindi mo ibili. Pero yun yung restaurant na binibigyan kami ng parang yung stop meal nila, tinolang liig ng manok, yung mga ganun. Basta parang tira-tira na lang. Tira-tira, ganun. Mga humble beginnings. Kaya mangyak-ngyak kami nung pumunta kami sa restaurant, tapos binigyan kami ng consumable. Yung umorder lang, parang ito yung kakainin namin, yung pagkain sa restaurant. Oo. Parang, yeah! We made it! Yeah, Rafael's Kitchen. Thank you. Humble beginnings. Diba, tuloy-tuloy lang yan at ano bang dream mo? Comedy-wise or sa life? Wala. Then, napaisip ako, anong dream ko? Wala. Ang ganda ng sagot eh, no? Wala. Gumaling pa. Gumaling pa mag-stand up. Yan ang magandang dream kasi siya skill siya. Hindi siya yung gusto baguhin ng mundo. Gamit ang comedy. Gusto kong magka 2 hour special. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Kung gusto niyo maipag-usap, pag-usapan ng episode, magtanong kung paano mag-order sa Rafael's Kitchen PH or magtanong ng kahit ano, punta lang kayo sa Telegram group, sumali kayo. Ang link to join ay nasa description ng episode na to. Click nyo lang yan. Sali ka rin doon. Baka may maiambag ka. Telegram. Oo, Telegram. Snub ako eh. Snub. Telegram. Ayoko sa Facebook eh. It's so negative. Maraming salamat. Kakain na kami. Kumain na rin kayo. Umorder kayo. Kita-kita sa next episode. Maraming salamat sa pakikinig. Please, i-click or i-tap nyo yung follow button sa Spotify. Nakakatulong yan. Each time tinatap nyo yan, may 5 batang naliligtas sa Africa. Sa Africa. So, pinapakain ng Rafael's Kitchen. Pinapautang sa loan apps. Naglo-loan ups ka ba? Loan ups ka na loan ups? Katrabaho ako, pinipilit ako mag-ganon. Talaga? May commission siya? Oo ko din eh. Parang scammer siya. Nabaon lang din siya. Gusto niya nakaramay. Siguro ba? Sige, doon na natin ituloy sa Rafael's Kitchen ang kwentuhan natin at baka overtime na tayo. Maraming salamat sa The Pod Network. This is produced and recorded here at The Pod Network Studios. Overtime sila tonight. Maraming salamat. Peace out till the next episode. Salamat sa lahat na naikinig. Humble beginnings nyo pa lang yan. Thank you. Peace out. Salamat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.